wala namang administrasyon na kinapos sa batikos, no? So, bakit nangyari ito? Dahil siguro after 1986, people power, no? Pakalukluk natin nung bagong pamahalaan, nag-uwian tayo. Ganon din po ang nangyayari during elections. Paka-elect natin, nag-uwian tayo. So sa tingin ko, ito pananaw ko lang, no? At in-apply ko naman to sa trabaho ko bilang senador, sundalo pa ako, rebelde ako at secretary. Ang minimum requirements for serious nation building ay sakripisyo at pagkakaisa. Of course, kinakahon tayo palagi, ma'am, di ba, sa pro-anti. No? Pro-anti. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon. Pro-China, anti-China. Pro-US, anti-US. Pro-BBM, anti-BBM. Pro-PRRD, anti-Duterte. Bihira ko marinig yung pro-Pilipino. So, dapat bigyan natin na din na Ilocano, Bicolano, no? Magkakaiba tayo ng ugali, ng dialect. Pero kailangan pag pinag-uusapan na yung national interest, yung mga banta sa atin, Pilipino tayo. Di ka ba na-frustrate what happened to the country after, 3 decades after the people power revolt? Well, tao lang tayo, no? Nag-aalala lang ako para sa mga anak ko at apo ko at mga anak at apo ng ibang Pilipino. Kung ang kinabukasan nila ay lumalabo dahil hindi natin natututunan yung pagkakaisa, hindi natuto yung pamahalaan na magplano ng seryoso, parang pag wala na ho ako sa mundong ito, baka naman malagay sa alanganin yung mga anak natin, mga apo natin. Reason yun para mag-alala. So gagawin ko ang aking makakaya. Kung palarin palarin o hindi, gagawin ko ang nararapat. Wala kayong regret? Kasi sinisisi din yung mga kudeta nyo ng panahon ni Cory Aquino. Pero ma'am, buti na itanong yan. Ano ba coup? Power grab. Bakit yung coup okay lang, iba pa tawag nila pag nakikinabang. Pero pag may pag-aalsa at sila ang sangkot, bakit iba tawag nila? So may double standard, no? In fact, buti na itanong yan, yung justice system natin, no? Yung budget na we-weaponize, nagagamit for partisan and personal reasons, no? So, yung tanong ninyo, hindi ba ako nagsisisi? Hindi po, pero no regrets, always lessons learned.